Hello mga history lovers. Nandito na naman ako para magbahagi ng isang kamanghamanghang kwento mula sa kasaysayan. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang tungkol sa Secret Band of Thieves mula sa sinaunang Greece. Isang elite na unit ng mga mandirigma na binubuo ng 150 pares ng magkasintahan. Pero hindi ito karaniwang magkasintahan na babae at lalaki, kundi mga lalaki sa lalaki. Oo, tama ang iyong narinig. Lalaki sa lalaki or gay couples kung sa panahon natin ngayon. Sa lakas at tapat na ugnayan nila, kahit ang mga kinatatakutang Spartans ay nabigo sa kanilang mga kamay. Ano nga bang kanilang sikreto? Yan ang ating aalamin sa bidyong ito. Kaya kung mahilig ka sa mga makasaysayang content, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na kagaya nito. Noong panahon ng Peloponnesian War, humampi ang Thebes sa Sparta para talunin ang kanilang karibal na Athens. Pagkatapos kasi ng Persian Wars o yung pananakop ng Persian Empire sa Greece, lumakas ng husto ang Athens at syempre kinabahan ng Sparta sa paglakas nila. Kaya nang magtagal ang gyera, bumagsak din ang Athens noong 404 BCE. Pero imbis na bigyan ng gantimpala ang Thebes, mas lalo pang naghari-harian ng Sparta at inapi pa ang mga dating kakampi. Noong 382 BCE, sinakop ng Sparta ang Cadmea, ang pinakasentro ng Thebes at naglagay ng sarili nilang mga tauhan doon. Para bang bilangguna ang buong lungsod at halos mawala na ng pag-asa ang mga taga-Thebes. Lumipas ang 3 taon at isang grupo ng matatapang na patriots ang bumuo ng isang mapanganib na plano para palayasin ng mga Spartans. Pinamunuan ito ni Pelopidas. Noong gabi ng kanilang pagsalakay, nagbihis silang parang mga babae, nakasuot ng belo at may alahas pa para makalusot sa mga bantay. At nang makapasok na, pinaslang nila ang mga Spartan. Matagumpay nilang nabawi ang kanilang lungsod at dito nagsimula ang bagong pag-asa ng Thebes. Pero alam nilang babalik ang mga Spartan para magiganti, kaya kailangan nilang maghanda. Dito pumasok ang general na si Gorgidas. Siya ang bumuo ng kakaibang unit. 300 piling mandirigma na binuo mula sa 150 pares ng magkasintahan. Lalaki sa lalaki. Oo, mga lalaking umiibig sa kapwa lalaki. Ayon kay Plutarch, sapagkat ang mga lalaking pinagbuklod ng pag-ibig ay kailanman hindi tatalikod sa isa't isa. At sa kahihiyang makita ng kanilang minamahal na sila'y duwag, mananatili silang matatag sa harap ng panganib. Para kay Gorgidas, walang puwersa ang hihigit pa sa tapang ng isang sundalo na lumalaban sa tabi ng taong pinakamahalaga sa kanya. Kung ang Sparta ay nagtatag ng hukbo batay sa disiplina, ang Thebes naman ay lumikha ng hukbo batay sa pagmamahal. Sa ating panahon ngayon, ang pag-ibig sa kapwa lalaki ay kabadingan. Ngunit sa sinaunang Gresya, hindi ito itinuturing na kakaiba, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Sa kanilang lipunan, karaniwan ang tinatawag na Erastes at Eromenos, isang ugnayan sa pagitan ng isang nakatatandang mandirigma at ng isang nakababatang disipulo. Hindi lamang ito usapin ng damdamin, kundi bahagi ng pagsasanay, disiplina at edukasyon. Ang nakatatanda ang nagtuturo ng karangalan at karanasan, samantalang ang nakababata ay nag-aali ng katapatan at inspirasyon. Kahit nga si Alexander the Great na isang mabagsik na mandirigma ay may Hephaestion na pinaniniwalaan ng ilan bilang kanyang male lover, ngunit wala namang patunay dito. Ayon kay Plato sa kanyang akdang Symposium, walang lalaking napakatapang na hindi pa kayang palakasin ng pag-ibig. Mas pipiliin ng umiibig ang mamatay ng 1,000 ulit kaysa makita ng kaniyang minamahal na siya'y tumatakas. Para sa mga Griego, ang ganitong ugnayan ay hindi kahinaan. Ito'y itinuturing na pinagmumulan ng lakas. Ito ang lihim ng Sacred Band. Kung ang ibang hukbo ay pinagbuklod lamang ng disiplina o takot sa parusa, ang Sacred Band ay pinagbuklod ng pag-ibig at dangal. Sapagkat sino nga naman ang tatalikod sa harap ng panganib kung ang taong iiwanan mo ay ang iyong minamahal? Ayon kay Plutarch, Pinaniniwalaan na ang hukbo ng mga umiibig
na pinagbuklod ng pagmamahalan ay hindi matatalo, sapagkat ang pag-ibig ang pinakadakilang motibasyon ng tapang. Ang bawat pares ay hindi lamang kasamahan sa armas, sila'y kaluluwa at puso ng isa't isa. At dito nagsimulang mabuo ang isang hukbong kakaiba sa lahat ng hukbo sa Gresya. Isang hukbong ipagtatanggol ng Thebes hindi lamang para sa lungsod, kundi para sa kanilang minamahal. Taong 375 BCE. Sa loob ng maraming taon, ang Thebes ay nasa ilalim ng anino ng Sparta, isang makapangyarihang hukbo na walang katapat sa larangan ng digmaan. Isang araw, nabalitaan ng mga taga-Thebes na iniwan ng mga Spartan ang lungsod ng Orchomenus at nagmadali si Pelopidas upang sakupin at patibayin ito bago pa sila makabalik. Ngunit sa daan, nasa lubong nila ang hukbong Spartan na nagbabalik. Ayon kay Plutarch, isa sa mga espiya ni Pelopidas ang dali-daling tumakbo sa kanya at nagsabi, Nahulog tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Subalit sumagot si Pelopidas, Bakit? Hindi ba't sila man ay nahulog din sa ating mga kamay? Itinalaga niya ang Sacred Band bilang unit na nasa unahan ng hukbo para manguna sa paglusob at iniayos ang isang pagsalakay ng kabalyeriya. Sa tunggaliang ito, mas marami ang mga Spartan kaysa Thebans. Sabay lumusob ang dalawang magkabilang panig. Ngunit nadaig ng Sacred Band ang linya ng Spartan at ang kabalyeriya ng Thebes ay nagdulot pa ng mas maraming kasawian. Maraming pinuno ng Spartan ang napaslang na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang hanay. Matapos ang matinding labanan, napaatras ang mga Spartans at nagtagumpay ang mga taga-Thebes. Ayon kay Plutarch, pagkatapos nito, ang mga Theban ay umuwi ng taas noo, sapagkat sa unang pagkakataon sa kasaysayan, natalo ng isang maliit na unit ng Thebes ang mga Spartan sa bukas na labanan. At ang Sacred Band, ang hukbo ng mga magkasintahan, ang nasa pinakasentro ng tagumpay na ito. Mula noon, hindi na ordinaryong lungsod-estado ang Thebes at ang pangalan ng Sacred Band ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong Gresya. Pagkatapos ng tagumpay sa Tigira, unti-unting lumakas ang loob ng Thebes. Ngunit sa kabila ng kanilang panalo, nanatiling nangingibabaw ang Sparta. Sa loob ng halos 200 taon, sila ang kinikilalang pinakamalakas na hukbo sa buong Gresya. Para sa mga Griego, imposibleng talunin ng Sparta sa harapang labanan. Ang kanilang phalanx, ang siksik na hanin ng mga sundalo, ay parang pader ng bakal na dumudurog sa kahit anong tatama rito. Ngunit dumating ang taong 371 BCE. Sa kapatagan ng Leuctra, nakaharap muli ng Thebes ang kanilang pinakakinatatakutang kaaway. Ngayon, hindi lamang ito laban para sa kalayaan ng Thebes. Ito'y labanan para sa kinabukasan ng buong Gresya. Pinamumunuan ng Spartan King na si Cleombrotus I ang kanilang hukbo. Mahigit 10,000 sundalo, kabilang ang pinakamahuhusay na hoplites ng kanilang panahon. Samantalang ang Thebes, pinangunahan ni Epaminondas at ni Pelopidas, ay may humigit kumulang 6,000 mandirigma lamang, halos kalahati ng bilang ng kanilang kalaban. Sa puso ng hukbong Theban nakapwesto ang Sacred Band of Thebes, ang 300 piling mandirigma na magkasama hindi lamang bilang magkakampi, kundi bilang mga magkasintahan. Habang ang iba'y lumalaban para sa lungsod o para sa dangal, ang unit na ito'y lumalaban para sa isa't isa, isang bagay na hindi kayang tapatan ng malamig na disiplina ng Sparta. Dito ipinakita ni Epaminondas ang isang taktika na hindi pa kailanman nasaksihan sa Gresya. Sa halip na pantay-pantay ang kapal ng phalanx, pinalakas niya ang kaliwang bahagi. Ginawa itong 3 beses na mas makapal kaysa karaniwan. At sa pinakaitaas ng hanay na ito, nandoon ang Sacred Band. Ang plano'y simple ngunit mapanganib. Aatake ng buong puwersa ang kaliwa ng Thebes laban sa kanan ng Sparta, kung saan mismo nakapwesto ang hari. Kung mababasag ang pusong iyon ng Spartan line, guguho ang lahat. At nang magsimula ang sagupaan, nagtagpo ang 2 pader ng bakal. Ngunit hindi tulad ng nakasanayan, hindi umatras ang mas maliit na puwersa ng Thebes. Sa halip, dahan-dahan nilang itinulak ang Spartans pabalik. Ang Sacred Band ang tumarak sa puso ng hukbong Spartan.
Habang ang mga Spartans ay lumalaban ng may disiplina, ang mga magkasintahan ng Thebes ay lumalaban ng may pag-ibig at tapang. Walang gustong umurong, sapagkat ang pag-urong ay nangangahulugang iiwan ang minamahal. Nang mapas lang si Haring Cleombrotus sa gitna ng labanan, nagsimulang humina ang buong hukbo ng Sparta at doon tuluyang gumuho ang kanilang pader. Ang imposibleng mangyari ang pagbagsak ng Sparta sa isang bukas na labanan ay naganap sa Leuctra. Ang Battle of Leuctra ay nagmarka ng pagtatapos ng walang kapantay na kapangyarihan ng Sparta at sa sentro ng tagumpay na ito ay ang Sacred Band of Thebes, ang unit ng mga magkasintahan na pinagtawanan ng ilan, ngunit sa araw na iyon, sila ang nagtulak sa kasaysayan pasulong. Mula sa Leuctra, nagsimulang umangat ang Thebes bilang bagong kapangyarihan sa Gresya at napatunayan na ang Sparta, ang minsang di matatalo, ay maaari ring mabuwag sa harap ng pagkakaisa, taktika at pag-ibig. Matapos ang mga tagumpay laban sa Sparta, unti-unting lumakas ang Thebes at ang kanilang kapangyarihan sa Gresya. Ngunit habang nagiging bantog sila, isang bagong panganib ang umusbong mula sa hilaga. Ang kaharian ng Macedonia, pinamumunuan ni Haring Philip II at ang kanyang anak na si Alexander na kalaunan ay tatawaging Alexander the Great. Noong 338 BCE, nagtipon ng mga hukbo ng Thebes at Athens upang pigilan ang lumalawak na impluensya ng Macedonia. Ang labanan ay naganap sa Chaeronea, isang maliit na bayan ngunit magiging saksi sa isa sa pinakamahalagang digmaan sa kasaysayan ng sinaunang Gresya. Sa gitna ng linya ng Theban Army, naroon ang Sacred Band, ang pinakamagiting na unit ng Thebes. Para sa kanila, ito na marahil ang pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Ayon kay Plutarch, sila ay inilagay mismo sa harap ng hukbo upang salubungin ang pinakamalakas na bahagi ng kaaway, ang kabalyeriya at mga sundalo ni Alexander, na nooy nasa kanyang kabataan pa lamang ngunit nagpamalas ng kakaibang husay. Sa simula ng labanan, sinalubong ng Thebans ang alon ng mga Macedonian phalanx. Mahigpit, matatag at buong tapang na lumaban ang Sacred Band. Ang kanilang kasaysayan ay puno ng tagumpay laban sa pinakamalalakas na hukbo. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang kalaban. Si Philip II ay hindi lamang isang hari, isa siyang henyo sa estratehiya, at ang kanyang anak na si Alexander ay mabilis na natututo ng sining ng digmaan. Muling isinulat ni Plutarch ang sandaling iyon. Sa Chaeronea, nakapwesto ang mga magkasintahan ng Thebes na walang sinuman ang umatras o tumakas. Sila ay nakipaglaban hanggang sa huli at nang bumagsak silang magkasama sa tabi ng kanilang mga minamahal. Isang malagim na tanawin ang iniwan ng labanan. Ang buong Sacred Band, ang 300 mandirigmang umiibig at nagmamahalan, ay halos lahat nagbuwis ng buhay. Wala ni isa mang umatras, wala ni isa mang nagtangkang tumakas. Sila ay nalibing sa isang libingan na tinawag na Polyandron, at sa ibabaw nito'y itinayo ang isang dambuhalang bato na inukit sa anyo ng isang leon, ang Lion of Chaeronea, bilang simbolo ng kanilang kabayanihan. Sa kanilang pagkatalo, tuluyan ding gumuho ang kalayaan ng Thebes. Mula sa sandaling iyon, unti-unti nang napasailalim ang Gresya sa kapangyarihan ng Macedonia at nagsimula na ang bagong panahon, ang panahon ni Alexander the Great. Ngunit kahit sila ay nagapi, ang alaala ng Sacred Band ay hindi nawala. Sila ay naging halimbawa ng wagas na katapangan, ng pagmamahal na naging sandata at ng sakripisyo para sa bayan. Hanggang ngayon, ang kanilang kwento ay patunay na may kapangyarihan ang pag-ibig kahit sa gitna ng digmaan. Ang pagkatalo ng Sacred Band sa Chaeronea ay ang simula ng wakas para sa Theban dominance at ang simula naman ng pamamayagpag ng Macedonia at ni Alexander the Great. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment at mag-subscribe ka na rin at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panunood.